Sa nakaraang aralin ay natutunan natin ang iba't ibang gawain na may kaugnayan sa pangkabuhayan sa iba't ibang lokasyon ng bansa at mga angkop na gawain ng tao sa kanyang kapaligiran upang matugunan ang kanyang pangangailangan upang mabuhay ng maayos. May mga gawaing may kaugnayan kabilang ang pagsasaka at pangingisda. Ang kaalaman dito ay mahalaga sa pag-unlad ng pangkabuhayan. Subalit, may dalang hamon na kailangan nating malagpasan at oportunidad naman na di dapat palampasin at dapat natin itong samantalahin at sagutin. Kaya dapat ay may alam ka at maging handa sa mga ito anumang oras. Sa video lesson na ito ay matutukoy mo ang mga hamon ng mga gawaing pangkabuhayan. Matutukoy mo kung ano ang mga oportunidad na may kaugnayan sa pangkabuhayan at malaman ang mga problema na kinakaharap sa sektor ng agrikultura. Bago natin talakayin ang hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan, ay kung bago ka pa sa aking channel ay huwag mong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang channel na ito upang tuloy-tuloy ka na makakuha ng karunungan sa araling panlipunan. Ang Pilipinas ay kilala bilang isang agrikultural na bansa dahil sa masaganang likas na yaman nito. Ang agrikultura ay ang pagsasaka, paghahayop at pangingisda. Iyan ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa ating bansa. Ngunit sa panahon ngayon, ang agrikultura natin ay kabilang na sa pinakamahirap na sektor ng ating bansa. Maraming dahilan kung bakit mas lalong bumaba o humihirap ang sektor ng agrikultura. Lalo na at ang agrikultura ang may pinakamalaking papel na ginagampanan sa ating ekonomiya. Kaya naman binibigyang prioridad ang pagbabago ng ating agrikultura para ito ay maging competitive sector. Para mapanatili ang paglawak ng national economy, kinakailangang mapanatili ang pag-unlad sa sektor ng agrikultura. Ang agrikultura kasama na ang pangangaso at pangingisda ay may malaking ambag sa ekonomiya ng ating bansa, ang Pilipinas. Ang population ng Pilipinas ay may 70% na rural populasyon at 2/3 dito ay dumedepende sa pagsasaka bilang kanilang kabuhayan. Ito ang ilan sa mga problema sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Kakulangan sa makabagong kagamitan at teknolohiya. Dito, makikita natin ang ating mga magsasaka na gumagamit ng mga makalumang paraan ng pagbubungkal ng lupa, tulad ng pag-aararo ng lupa na gumagamit ng kalabaw at araro upang makapagtanim ng palay at mais. Ganon din sa pag-aani, mano-mano nila itong inaani na kung saan gagamit ng lakas tao na paggawa. Nagdudulot ito ng mabagal na produksyon ng agrikultura. Pangalawa, kakulangan ng sapat na infrastruktura at puhunan. Dahil sa kakulangan ng sapat na infrastruktura at puhunan, ay maraming produkto ang hindi napapakinabangan dahil nasisira, nabubulok at nalalanta tulad ng gulay at prutas. Ang pagkasira ng mga produktong ito ay bunga ng kawalan ng pag-iimbakan o storage at maayos na transportasyon. Pagbibigay prioridad sa sektor ng industriya. Isang problema ang pagbibigay ng prioridad ng pamahalaan sa proteksyon at pangangalaga sa mga industriya na nagiging dahilan na maraming manggagawa at mamumuhunan sa sektor ng agrikultura ang nawawala ng kita at nalulugi. Ika-4, pagdagsa ng dayuhang produkto sa Pilipinas. Isa pa ito sa dumagdag na problema sa sektor ng agrikultura ng ating bansa, ang globalisasyon. Dahil dito dumami ang dayuhang produkto sa ating bansa, na kung saan hindi na natin pa mapipigilan dahil sa dugo na natin ang pagkahilig sa mga produktong gawa ng mga dayuhan
at sa patuloy na pagtangkilik dito. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kompetensya sa pagitan ng mga produktong gawa natin at produktong gawa ng mga dayuhan. At panglima, pagliit ng lupang pangsakahan. Nakakalungkot man isipin, ngunit isa din ito sa dahilan sa pagliit ng mga sinasaka na lupa ng mga magsasaka. Dulot ng pagdami ng populasyon ng ating bansa at pagtungo natin sa modernisasyon, maraming mga gusali tulad ng mga paaralan, mga tanggapan, mga pabahay at subdivision ang ipinapatayo kaya't ang malawak na lupain na sinasaka ng mga magsasaka ay unti-unting lumiliit at nagiging dahilan ng pagkasira ng kapaligiran dahil sa patuloy na gawaing ito at kawalan ng disiplina ng ilang mamamayan. Narito ang mga hamon sa pagsasaka. Ang bansang Pilipinas ay may malawak na taniman. Tinatayang nasa 35 bahagdan ang sinasakang lupain sa ating bansa. Kilala tayo bilang isang agrikultural na bansa dahil sa lawak na sinasaka ng mga magsasaka. Mahalaga ang kabuhayan at gawain ito dahil nagmumula sa lupa ang mga produkto ng pangunahing pangailangan ng mga tao para patuloy na mabuhay. Ibig sabihin, kung maliit ang produksyon, apektado ang lahat ng taong bayan sa ating bansa. Ang ating mga magsasaka ay patuloy na lumalaban sa mga hamong kanilang binabalikat sa kanilang hanapbuhay. Isa sa mga hamon ay ang patuloy na paglaki ng bilang ng angkat ng produktong agrikultural. Isa pang hamon ay ang kahirapan dulot ng mababang kita ng mga magsasaka. Isama na ang limitadong pondo na pinagkakaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit na magsasaka. Mga problema sa irigasyon o patubig sa mga pananim at kawalan ng kontrol sa presyo. Isama na din ang pagkasira ng kalikasan at pagbabago ng panahon tulad ng El Nino o mahabang panahon ng tag-init at climate change o pagbabago ng panahon. Ngunit sa kabila ng hamon ay may kaakibat itong oportunidad. Narito ang ilang oportunidad sa pagsasaka. Impormasyon sa mga bagong pag-aaral at saliksik upang gumanda ang ani at dumami ang produksyon. Dito ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bagong kaalaman ang mga magsasaka hinggil sa kung paano lalo gaganda at dadami ang kanilang aanihin. Pang-oportunidad ay ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya para mapabilis ang produksyon sa agrikultura. Dahil patuloy na dumarami ang populasyon at demand ng angkat ng produkto sa agrikultura, at upang matugunan ang pangangailangan ng taong bayan, isang oportunidad sa mga magsasaka ang gumamit ng mga makabagong teknolohiya na kung saan ay mas mabilis na makapagtatanim at makapag-aani ng produktong pananim ng mas mabilis at iwas sa pagod ng lakas tao sa paggawa. Isa pa sa oportunidad ay ang paghihikayat sa mga OFW na mamuhunan sa pagsasaka at linangin ang kanilang mga lupain sa probinsya. Marami sa ating mga kababayan ang pumupunta sa ibang bansa upang magtrabaho at kumita ng mas malaking pera. Kaya naman isang oportunidad na mahikayat sila na mamuhunan sa pagsasaka para mataniman ang kanilang mga kalupaan sa probinsya. At ang panghuli na oportunidad ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa ating mga magsasaka na makapag-aral ng tamang paraan ng pagsasaka. Narito naman ang mga hamon sa gawaing pangingisda. Ang Pilipinas ay isang arkipelago at napakayaman sa mga pagkaing dagat at halamang dagat dahil napapalibutan ito ng tubig. Itinuturing din na ito ay isa sa pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo. Ang gawaing pangkabuhayan sa pangingisda ay pinalakas upang patuloy na matustusan ang pangangailangan ng mga taong bayan. Narito ang halimbawa ng mga hamon sa pangingisda. Pinakamalaking hamon sa pangingisda ay ang climate change o pagbabago ng klima sa mundo
at mga likas na kalamidad tulad ng lindol at bagyo. Apektado ang mga mangingisda lalo na kapag may bagyo dahil hindi sila pinahihintulutan na makapangisda kapag may bagyo para sa kanilang kaligtasan sa karagatan. Maituturing din na hamon ang mga gawain sa mga kalsada, tulay at iba pang infrastrukturang nakababagal sa transportasyon ng mga produktong dagat kung kaya't hindi mapaabot sa merkado ang mga sariwang isda. Samantala, ang pagkasira naman ng mga tahanan ng mga isda sa ilalim ng dagat at hindi epektibong pangangalaga sa mga yamang dagat lalo na sa mga protektadong lugar. Isa itong maituturing na hamon sapagkat ano nga naman ang mahuhuling isda kung ang tahanan ng mga ito ay mawawasak na dahil sa mga gawaing may kinalaman sa pagkawasak ng mga ito. Tulad halimbawa ng mga mangingisda na gumagamit ng ilegal na pamamaraan sa panghuhuli ng isda tulad ng paggamit ng dinamita. Narito naman ang oportunidad sa pangingisda. Una, ang pagtatatag ng Philippine Fish Marketing Authority o tinatawag na PFMA sa industriya ng pagbibili ng isda sa pamamagitan ng pagtatayo ng karagdagang daungan o pantalan sa mga estratehikong lugar upang mapalago ang kita at produksyon. Pangalawa, pagpapatayo ng planta ng yelo at imbaka ng mga isda. Paglalaan ng mga sasakyang pangisda. Pagbili ng mga modernong kagamitan sa pangingisda tulad ng underwater sonars at radar. Sa mga kagamitang ito, mas marami at madedetect ng mga mangingisda saang bahagi ng karagatan sila makapanghuhuli ng mas maraming isda. At maaari din nilang malaman ang mga bagay-bagay ng kanilang kaligtasan sa karagatan. Andyan din ang paggawa ng mga kurikulum para sa kurso sa marine and fishing. Nandyan din ang paglulunsad ng mga programang nakatutulong sa pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda tulad ng Blue Revolution at Biyayang Dagat. Pagkakaroon ng mga kooperatiba na naglalayong masuportahan ang mga maliliit na mangingisda. Ngayong natukoy mo na ang mga hamon at oportunidad sa gawain ng pagsasaka at pangingisda, nararapat mo lang na tandaan na kilala ang Pilipinas bilang isang agrikultural na bansa. Ang pagsasaka at pangingisda ay gawaing pangkabuhayan. Ang mga gawaing pangkabuhayan ay nakararanas ng iba't ibang hamon na dapat malagpasan at mga oportunidad na makatutulong para higit na mapaunlad ang ekonomiya ng isang bansa. Maraming salamat muli sa inyong panonood at sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat, hanggang sa muli, paalam!